Pera ko ang bumili ng kama kung saan mo siya niyakap. Habang basang-basa ako sa ulan, nagpapakasarap kayo sa loob ng bahay na ako ang nagbabayad. Wala siyang alam. Mahal. Bulong mo. Pero tapos na ang pagiging tanga. Kukunin ko ang lahat hanggang sa wala na kayong itago. Paano kaya mabubuhay ang mga linta kung wala na ang dugong sinisipsip nila? Susubukan natin. Hayaan mo na si Trina. Lalaki ang anak ko. At normal lang na humanap siya ng ibang kandungan, lalo na't hindi siya makabuo ng apo para sa pamilyang ito. Kung talagang matalino si Trina at mahal niya si Leandro, dapat ay marunong siyang magbulag-bulagan para mapanatili ang dangal ng pangalan natin. Pagod lang ang anak ko sa trabaho at kailangan niya ng aliw na hindi kayang ibigay ng isang asawang palaging abala sa negosyo. Sa labas ng pintuan ng bahay sa Cebu, nakatayo si Trinidad na tila isang estatwa sa gitna ng malakas na ulan. Basang-basa ang kanyang asul na uniforme mula sa spa at ang bawat patak ng tubig na nanunuot sa kanyang balat ay tila mga karayom na nagpaparamdam ng matinding ginaw hanggang sa kanyang mga buto. Sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan, matapos ang 12 oras na pagtatrabaho, mahigpit niyang yakap ang isang malaking lalagyan ng mainit pang soup na bulalo. Ang paboritong pagkain ng kanyang biyenan na 4 na oras niyang matiyagang isinalang sa apoy. Sa kanyang kabilang kamay ay bitbit niya ang mga mamahaling gamot para sa rayuma ni Doña Celestina na sadya pa niyang pinuntahan sa kabilang bayan bago lumakas ang bagyo. Bago siya pumasok, maingat pa niyang pinunasan ang putik sa kanyang sapatos sa basahan dahil ayaw niyang madumihan ang makintab na sahig na siya rin naman ang nagbabayad ng maintenance bawat buwan. Ngunit ang bawat salitang narinig niya mula sa loob ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ang boses ng kanyang biyenan ay kasing lamig ng hangin sa labas, puno ng kawalang puso at pagtrato sa kanya bilang isang kasangkapan lamang. Dahan-dahan niyang binitiwan ang hawakan ng pinto nang makarinig siya ng isang pamilyar na tawa mula sa silid ni Leandro. Hindi ito tawa ng isang estranghero. Iyon ay ang boses ni Bianca, ang babaeng itinuring niyang parang tunay na kapatid, ang taong tinulungan niyang makabangon sa hirap sa pamamagitan ng pagpapahiram ng puhunan para sa negosyo nito. Sumilip si Trina sa bahagyang nakabukas na pinto ng dating silid ng kanyang asawa. Ang kanyang paningin ay nagdilim nang makita niya si Leandro na nakahiga at kayakap si Bianca. Ang mas masakit, nakabalot sila sa makapal at malambot na kumot na may borda ng kanilang mga pangalan, ang regalong pinasadya pa ni Trina para sa kanilang ika-5 anibersaryo ng kasal. Ang kumot na simbolo sana ng kanilang pagmamahalan ay ginagamit na ngayon upang pagtakpan ang isang kasuklam-suklam na kataksilan. Nanigas ang kanyang mga binti at tila nawalan ng hangin ang kanyang mga baga. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay at ang mainit na lalagyan ng pagkain ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Bago pa ito tuluyang bumagsak sa sahig, ay mahigpit niya itong nayakap muli hanggang sa bumao ng kanyang mga kuko sa sariling balat. Tila ba ito na lamang ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa katotohanan. Hindi siya sumigaw. Walang luhang lumabas mula sa kanyang mga mata na pagod na sa pag-unawa. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at mababaw niyang paghinga na tila isang hayop na sugatan at nag-iisa sa gitna ng masukal na kagubatan. Lumingon siya sa sala at doon ay nakita niya si Doña Celestina. Kampanteng nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong sopa, humihigop ng tsa habang nanonood ng isang teleserye na tila ba ang kalaswaang nangyayari sa kabilang silid ay isang normal na himig lamang ng kanilang tahanan. Nang magtama ang kanilang mga mata, walang bakas ng gulat o pagsisisi sa mukha ng matanda. Sa halip, isang mapanguyam na tingin ang ibinigay nito sa kanya. Isang tinging nagsasabing wala siyang karapatang magreklamo dahil siya ay isang bigo bilang isang babae. Naglakad palabas si Trina.
iniwan ang soup at ang mga gamot sa labas ng pinto. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa loob ng kanyang sasakyan sa gitna ng nagngangalit na unos. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang windshield ay tila mga luhang hindi niya mailabas dahil sa sobrang sakit. Sa harap ng salamin sa loob ng kanilang madilim at malamig na kondo, tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay tila sa isang estranghero, maputla, wasak, at puno ng pagsisisi. Kinuha niya ang isang matalas na gunting at tinitigan ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na laging hinahaplos ni Leandro noon habang nangangako ng katapatan. Sa bawat pagbaba ng gunting, ang mga hibla ng kanyang buhok ay unting nahuhulog sa malamig na lababo, kasabay ng pagguho ng bawat pangarap na binuo niya sa loob ng 8 taon. Isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan, kasing pait ng apdo at kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa kalangitan. Hanggang kailan ko bibigyan ng halaga ang mga taong ang tanging tingin sa akin ay isang kaban ng yaman na walang pakiramdam at isang pusong madaling tapakan? Ang sikat ng araw na sumisilip sa mga siwang ng kurtina ay tila walang pakialam sa gabi ng pagkalunod na kinalubugan ni Trinidad. Nakatayo siya sa harap ng salamin, hinahaplos ang kanyang buhok na ngayoy hanggang balikat na lamang. Ang mga putol na hibla sa lababo ay tila mga alaala ng kanyang katangahan na kailangang itapon at ibaon sa limot. Narinig niya ang mahinang pagpihit ng doorknob at ang tunog ng pintong bumubukas, hudyat na narito na ang lalaking naging sentro ng kaniyang mundo sa loob ng 8 taon. Pumasok si Leandro na may dalang ngiti na dati-rati nagpapatunaw sa puso ni Trina. Ngunit ngayoy tila isang maskarang gawa sa putik na nakakasulasok pagmasdan. Agad itong lumapit sa kanya at nag-iwan ng isang halik sa kaniyang noo. Isang halik na dati ay simbolo ng proteksyon, pero ngayon ay tila marka ng isang traidor. Sinabi nito na sobrang nakakapagod ang biyahe mula sa Manila at hindi siya nakatulog dahil sa dami ng kailangang asikasuhin sa trabaho. Ngumiti si Trina, isang ngiting kasing pait ng kape na kaniyang tinitimpla. Maingat niyang inayos ang kolyar ng polo ni Leandro habang nilalabanan ang panginginig ng kanyang mga daliri at ang hapdi ng kanyang sikmura dahil sa amoy ng pabangong pambabae na pilit itinatago ng amoy ng sigarilyo. Hindi siya kumibo. Sa halip ay ipinagpatuloy niya ang pag-aayos ng gamit ng asawa, tila isang tapat na asawang walang kamalay-malay sa dumi na dala nito sa loob ng kanilang tahanan. Nabalot ang katahimikan ng biglang marinig ang mahabang tunog ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Doña Celestina ay naglalaro sa screen, tila isang babala ng paparating na bagyo. Nang sagutin ni Trina ang tawag, agad na bumungad ang matalas na boses ng kanyang biyenan. Walang pagbati, walang pangungumusta. Agad na hiniling ng matanda na magpadala si Trina ng malaking halaga dahil kailangang baguhin ang disenyo ng sala para sa darating na anibersaryo ng kanilang parokya. Ayon sa matanda, nakakahiya sa mga kaibigan nito kung makikitang luma ang ayos ng bahay ng mga Villacorta. Pinaalalahanan pa siya nito na dapat ay tumanaw siya ng malaking utang na loob dahil tinanggap siya sa isang kagalang-galang na pamilya sa kabila ng kaniyang mababang pinagmulan. Opo, ma, ipapadala ko po ang pera mamaya. Ang tanging sagot ni Trina habang nakatingin sa kanyang asawa na abala sa panonood ng telebisyon at tila walang pakialam kung saan kukunin ng kanyang asawa ang perang hinihingi ng ina. Pagkatapos ng tawag, dinala ni Trina ang kanyang laptop sa kanyang silid tanggapan at doon ay sinimulan niyang buksan ang madidilim na pahina ng kanilang buhay pinansyal. Ang bawat numero sa screen ng kanyang computer ay tila mga anay na unti-unting umuubos sa pundasyon ng kanilang pagsasama. Nakita niya ang bawat sentimo na kaniyang pinaghirapan sa spa na napunta sa mga luho ni Leandro at sa mga hindi maipaliwanag na gastusin ni Bianca. Mas lalong kumirot ang kanyang dibdib
nang makita ang isang lihim na loan na nakapangalan sa kanya, ngunit ang pirma ay malinaw na ginaya lamang. Isang malamig na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan habang tinititigan ang pangalan ng isang tanyag na abogado sa kanyang mga contacts. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay hindi na tumitibok para sa pag-ibig, kundi para sa katarungang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Nang hapon ding iyon, sa loob ng kanyang spa, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Trina nang marinig ang tunog ng mga kampanilya sa pintuan. Pumasok si Bianca na may dalang malapad na ngiti at mga plastik ng pasalubong, tila isang anghel na walang bakas ng dumi sa kaniyang pagkatao. Ate Trina, miss na kita ang masayang bati nito habang papalapit upang yakapin ang babaeng kaniyang pinagnanakawan ng kaligayahan sa likod ng kadiliman. Sa bawat hakbang ni Bianca, naramdaman ni Trina ang bigat ng kaniyang bawat hininga. Habang ang kaniyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa ilalim ng mesa, tila pinipigilan ng sarili na isigaw ang lahat ng dumi na kaniyang natuklasan. Paano nga ba kayang ngumiti ng isang tao habang ang kaniyang mga kamay ay dahan-dahang sumasakal sa taong nagbigay sa kanya ng lahat? Ang maliit na kampanilya sa itaas ng pintuan ng spa ay naglabas ng isang matinis na himig, hudyat ng pagdating ng isang taong hindi kailanman inasahan ni Trinidad na makakayanan pa niyang harapin ng mahinahon. Pumasok si Bianca na tila isang sariwang simoy ng hangin. Suot ang kaniyang pinakamagandang ngiti na laging ginagamit upang makuha ang tiwala ng lahat. Ang kaniyang bawat hakbang sa ibabaw ng makintab na sahig ay tila isang mapanghamong sayaw, habang ang kaniyang mga mata ay naghahanap agad sa kinaroroonan ni Trina. Ate Trina, I'm so sorry to disturb you here, but I really don't know who else to turn to. Ang panimula ni Bianca, habang ang kaniyang boses ay tila gawa sa asukal na may halong lason. Lumapit siya at humawak sa braso ni Trina, isang haplos na nagdulot ng matinding kilabot sa balat ng huli. Sinabi ni Bianca na ang kaniyang butik ay dumaranas ng matinding krisis at kailangan niya ng dagdag na puhunan upang hindi ito tuluyang magsara. Habang nagsasalita ang dalaga, hindi maalis ang paningin ni Trina sa kwintas na suot nito, isang kumikinang na ginto na may disenyong nakita niya sa search history ng laptop ni Leandro noong nakaraang linggo. Ang bawat salita ni Bianca tungkol sa hirap ng buhay ay tila isang malupit na biro para kay Trina, na alam na ang perang hinihingi nito ay gagamitin lamang sa marangyang pamumuhay kasama ang kanyang asawa. Sa halip na magalit, dahan-dahang iginiya ni Trina ang dalaga patungo sa kanyang opisina at ipinagtimpla ito ng mainit na tsa. Ang bawat kilos ni Trina ay tila isang ritual ng pasensya, habang ang kanyang puso ay naglalabas ng mabilis na pintig na tila isang tambol sa kanyang dibdib. Kumuha siya ng isang makapal na folder mula sa kanyang drawer at inilatag ito sa harap ni Bianca. Sinabi niya na handa siyang tumulong muli, ngunit dahil sa laki ng halaga, kailangan nilang dumaan sa isang formal na proseso para sa proteksyon ng kanilang dalawa. Ate, you're so kind talaga. Kaya bilib ako sa'yo eh. Ang masayang tugon ni Bianca habang mabilis na kinuha ang panulat. Dahil sa labis na kagalakan at pagkasilaw sa inaasahang pera, hindi na nag-abalang basahin ng dalaga ang maliliit na titik sa kasunduan. Hindi niya alam na ang dokumentong kanyang nilalagdaan ay hindi lamang isang simpleng utang, kundi isang bitag na magtatali sa kanyang lahat ng ari-arian bilang kolateral, kasama na ang kanyang online boutique na matagal na niyang ipinagmamalaki. Habang pinapanood ni Trina ang bawat kurba ng pirma ni Bianca, naramdaman niya ang isang malamig na tagumpay na unti-unting bumabalot sa kanyang pagkatao. Bago tumayo si Bianca upang umalis, biglang huminto si Trina at tinitigan ang leeg ng dalaga. May nakita siyang maliit na bakas ng kulay rosas na lipstick sa kulyar ng suot nitong blusa. Isang kulay na pamilyar sa kanya dahil iyon noon ang kulay na laging binibili ni Leandro
para sa kaniyang sarili. May dumi sa collar mo, Bianca. Punasan mo baka makita ng iba. Ang mahinahong sabi ni Trina habang iniabot ang isang malinis na tissue. Ang kaniyang mga mata ay tila mga talim na tumatagos sa kaluluwa ni Bianca na panandaliang napatitig at tila kinabahan sa kakaibang lamig ng tinig ng kaniyang ate. Paalis na sana ang dalaga nang biglang bumukas ang pintuan ng opisina nang walang babala. Pumasok si Lorna, ang matalik na kaibigan ni Trina na may dalang matinding galit sa kanyang muka at pawisang noo. Hindi man lang niya tinignan si Bianca. Sa halip ay mabilis niyang inilapag ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng mesa ni Trina. Ang tunog ng mga larawang kumalat sa ibabaw ng salamin ay tila isang hudyat ng katapusan. Trina, hindi ko na kayang manahimik. Tignan mo ang ginagawa ng asawa mo sa likod mo. Ang pasigaw na sabi ni Lorna habang ang kaniyang daliri ay nakaturo sa mga larawang nagpapakita kay Leandro at Bianca sa isang napakasensitibong sitwasyon sa loob ng isang madilim na sasakyan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang dambuhala, habang ang balintataw ni Bianca ay nanlaki sa takot at ang mukha ni Trina ay nanatiling kasing tigas ng bato. Ang mga larawang nakakalat sa ibabaw ng mesa ay tila mga buhay na saksi ng isang krimeng hindi na maaaring itanggi. Ang bawat kuha ay isang matalim na piraso ng salamin na humihiwa sa natitirang dignidad ni Trinidad. Nakita niya ang kaniyang asawa, ang lalaking ipinaglaban niya sa lahat, na nakangiti habang hinahalikan ng kamay ni Bianca sa loob ng sasakyang siya mismo ang bumili. Ang bawat paghinga ni Trina ay naging mabigat, tila may isang dambuhalang batong nakapatong sa kaniyang dibdib, habang ang kaniyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa gilid ng mesa upang pigilan ang kaniyang pagbagsak. Bes, look at this! Hindi ko na kaya na makita kang nagpapakahirap dito habang ang asawa mo at ang ahas na yan ay nagpapakasaya sa pera mo. Ang pasigaw na sabi ni Lorna habang ang kaniyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Ang kaniyang mga mata ay tila nagniningas na uling habang nakatingin kay Bianca, na ngayoy tila isang basang sisiw na hindi malaman kung saan titingin. Ang dalaga ay dahan-dahang umatras, ang kaniyang panginginig ay sapat na upang maging kumpirmasyon ng lahat ng kasalanang kaniyang ginawa. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling tahimik si Trina. Ang kaniyang muka ay tila isang maskarang gawa sa porselana. Malamig, walang emosyon, at nakakatakot ang lalim ng katahimikan. Dahan-dahan niyang kinuha ang isa sa mga larawan at pinagmasdan ang mukha ni Leandro. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Sa halip, inayos niya ang kaniyang tindig at humarap kay Bianca na may isang nangiting hindi umabot sa kaniyang mga mata. Umalis ka na, Bianca, at huwag mong kakalimutan na hawak ko na ang pirmado mong kontrata, ang mahinahon ngunit mapanganib na utos ni Trina. Ang kaniyang boses ay tila isang bulong ng kamatayan na nagpabilis sa pagtakas ng dalaga palabas ng spa, habang ang tunog ng mabilis na paghakbang nito ay dahan-dahang naglaho sa kalsada. Nang sila na lamang ni Lorna ang naiwan, doon lamang pinahintulutan ni Trina ang kaniyang sarili na manginig. Napaupo siya sa kaniyang upuan habang ang kaniyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa ibabaw ng mga larawan. Bes, bakit hindi ka lumaban? Bakit hinayaan mo lang siyang makaalis ng ganoon lang? Ang tanong ni Lorna habang niyayakap ang kaibigan. Umiling si Trina at pinunasan ang kaniyang pisngi. Dahil hindi sapat ang mga larawang ito, Lorna, kung tatapusin ko sila, sisiguraduhin kong wala na silang babalikan kahit anino. Kailangan ko ng higit pa sa ebidensya ng pangangalo niya. Kailangan kong ipakita sa buong mundo ang tunay na kulay ng pamilyang Villacorta. Nang gabing iyon, matapos ang kaniyang pakikipag-usap kay Lorna, dumaan ang isang lalaki sa kaniyang si Tiago Navarro. Nagpakilala ito bilang isang interesadong uupa sa bakanteng pwesto
sa kabilang kalsada. Ang kaniyang presensya ay tila isang kalmadong lawa sa gitna ng nagngangalit na bagyo ni Trina. Maikli lamang ang kanilang pag-uusap, ngunit ang matatalinhagang salita ni Tiago tungkol sa pagpapahalaga sa sarili ay tila isang binhing itinanim sa isipan ng babae. Hindi alam ni Trina, ngunit ang pagkikita nilang iyon ang magiging simula ng isang mahabang landas patungo sa kaniyang muling pagkabuhay. Pag-uwi sa bahay ng kanyang biyenan, dala ni Trina ang isang maliit na kagamitang itinago niya sa loob ng kanyang bag, isang lihim na recorder at tracker na kanyang ikakabit sa sasakyan ni Leandro at sa silid ni Doña Celestina. Habang ginagawa ang lahat ng may nanginginig na kamay, narinig niya ang boses ng kaniyang biyenan mula sa kabilang silid. Ang boses ni Doña Celestina ay puno ng pagkamuhi habang kinakausap si Leandro sa telepono. Hayaan mo na si Trina, anak. Gamitin mo lang ang pera niya para mabayaran ang utang natin sa bangko. Pagkatapos nating makuha ang lahat, pwede mo na siyang itapon na parang basahan. Wala namang silbi ang babaeng iyan dahil hindi kanya mabigyan ng tagapagmana. Ang bawat salitang binitawan ng matanda ay tila mga patak ng asidong bumubutas sa puso ni Trina. Ang babaeng pinagsilbihan niya, ang pamilyang itinuring niyang kaniya, ay nakikita lamang siya bilang isang kaban ng yaman na kailangang ubusin. Doon, sa gitna ng madilim na pasilyo ng bahay na siya ang nagbayad, tuluyang namatay ang huling bahagi ng pag-ibig ni Trinidad. Ang natira na lamang ay isang malamig at matalim na pagnanais para sa katarungan. Kinaumagahan, masayang pumasok si Leandro sa kanilang silid at sinabing meron silang kailangang daluhang team building sa darating na weekend kaya hindi siya makakauwi ng ilang gabi. Ngumiti si Trina, isang nangiting kasing talim ng labaha, habang tinitingnan ang kaniyang cellphone. Sa kaniyang screen, nakikita niya ang pulang tuldok ng tracker. Ang sasakyan ni Leandro ay hindi papunta sa opisina, kundi direkta sa tapat ng bahay ni Bianca. Saan mo nga babalak dalhin ang mga huling sandali ng iyong kalayaan, Leandro? Ang tanong ni Trina sa kanyang sarili habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang bawat pag-alis ni Leandro ay tila isang dula na dumaan sa masusing pag-iensayo. Pagkatapos ng kanyang matatamis na salita tungkol sa pagod at responsibilidad sa trabaho, iniwan niya ang kanilang tahanan, dala ang kanyang mga gamit para sa sinasabing team building. Pinanood siya ni Trinidad mula sa bintana, habang ang kaniyang mga mata ay hindi nakatitig sa likod ng asawa, kundi sa maliit na pulang tuldok sa kaniyang telepono na dahan-dahang gumagalaw palayo sa kanilang direksyon. Ang bawat sentimetro ng paglayo ng sasakyan ay tila isang hibla ng kanilang pagsasama na tuluyan ng napuputol. Hindi pa natatapos ang araw nang bumukas ang pintuan ng kanyang opisina at pumasok ang isang babaeng tila may dala ng bigat ng buong mundo sa kanyang bawat hakbang. Si Doña Celestina ay dumating na may suot na maskara ng kapangyarihan, ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng spa. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya. Walang pasubali siyang naupo sa harap ni Trina at inilatag ang isang listahan ng mga plano para sa kanyang darating na ika-65 kaarawan. Sinabi ng matanda na kailangang maging marangya ang okasyon sa isang 5 bituin na hotel upang mapanatili ang kagalang-galang na pangalan ng mga Villacorta sa harap ng kanilang mga kaibigang negosyante at politiko. Trina, alam mo naman na ang dangal ng pamilyang ito ay nakasalalay sa kung paano tayo nakikita ng ibang tao. Ang pahayag ni Doña Celestina, habang ang kaniyang boses ay tila isang utos na hindi maaaring baliin. Huwag mong kakalimutan na ang pagpasok mo sa pamilyang ito ang nagbigay sa iyo ng respeto sa lipunan. Kaya utang na loob mo sa amin na gawing espesyal ang araw na ito, kahit magkano pa ang halaga. Ang matanda ay tila isang linta na walang kabusugan. Hinihingi ang huling patak ng pawis at dugo ni Trina para sa isang hungkag na karangalan, habang alam nito
na ang kanyang anak ay kasalukuyang nasa piling ng iba. Sa halip na magpakita ng galit, dahan-dahang binuksan ni Trina ang kanyang pitaka at kinuha ang kanyang platinum credit card. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa, tila isang handog sa isang altar ng dumi at kasinungalingan. Para sa inyo po ito, ma. Gamitin niyo ang card na yan sa lahat ng kailangang bayaran sa hotel at sa inyong gown, basta maging masaya lang kayo. Ang mahinahong sagot ni Trina. Nang abutin ng matanda ang card, mabilis itong sumunggab na tila isang gutom na lawin at sa kaniyang pagmamadali ay bahagyang naramdaman ni Trina ang gasgas ng matutulis na kuko ng biyanan sa kaniyang palad. Ang maliit na hapdi ay tila isang paalala ng lahat ng sakit na tiniis niya sa loob ng maraming taon. Pagkaalis ni Doña Celestina, agad na kinuha ni Trina ang kaniyang telepono upang tawagan ang kaniyang bank manager at ang kaniyang abogado. Sa bawat salitang binitawan niya, dahan-dahang naililipat ang kaniyang mga personal na ari-arian sa isang lihim na account at sinimulan ang proseso ng pagbabawi sa mga pautang na kaniyang ibinigay sa shop ni Bianca. Ngunit ang pinakamahalagang tagubilin niya ay ang pagtatakda ng petsa kung kailan mawawalan ng bisa ang credit card na kaniyang ibinigay sa biyenan. Sa mismong oras ng pagbabayad, sa gitna ng selebrasyon ng kaarawan nito. Sa kaniyang pag-iisa sa loob ng silid, binuksan ni Trina ang live feed mula sa kamera na nakatago sa sasakyan ni Leandro. Ang imahe sa screen ay tila isang lason na dahan-dahang pumapasok sa kaniyang mga ugat. Nakita niya si Leandro at Bianca na magkatabi. Nagtatawanan habang nilalait ang kaniyang pagiging perpektong asawa na madaling maloko. Ang boses ni Leandro na dati ay kaniyang kanlungan ay naging kasing talim ng mga bubog na bumabaon sa kaniyang pandinig. Sabi ni Leandro, ang perang kinukuha nila kay Trina ay sapat na para makabili sila ng sariling bahay kung saan hindi na nila kailangang magtago. Naramdaman ni Trina ang panginginig ng kaniyang buong katawan. Ang kaniyang panga ay nanigas sa matinding pait na kaniyang nilulunok. Ang bawat haplos ni Leandro kay Bianca sa loob ng sasakyang pinaghirapan ni Trina ay tila isang apoy na tumutupok sa huling bakas ng kaniyang pagpaparaya. Tiningnan niya ang kaniyang mga kamay na dati ay puro pag-aaruga ang alam. At ngayon ay handa nang bumitaw sa lahat ng kaniyang binuo. Gaano nga ba kabigat ang halaga ng isang dangal na pilit na binibili ng pera ng ibang tao? At kailan matatapos ang pagpapakasasa ng mga linta sa dugong kaniyang inilaan para sa isang huwad na pamilya? Ang tanong na ito ay naiwang nakabitin sa hangin, kasabay ng malamig na ngiti ni Trinidad habang tinititigan ang dahan-dahang pagbagsak ng gabi. Ang bawat tiklop ng kaniyang mga damit ay tila isang huling pamamaalam sa bahay na puno ng mga huwad na alaala. Sa loob ng kaniyang silid, habang ang kadiliman ng gabi ay dahan-dahang lumalamon sa bawat sulok, maingat na iniligpit ni Trinidad ang kaniyang mga personal na gamit sa isang maliit na maleta. Ang bawat piraso ng tela ay tila may dalang bigat ng 8 taon ng pagtitiis at pagsasakripisyo. Ang kaniyang mga alahas, mga dokumentong kaniyang pinaghirapan, at ang kaniyang dangal ay maingat niyang inilagay sa kaniyang opisina sa spa, malayo sa mapanghimasok na mga mata ni Leandro at ng kaniyang ina. Ang kaniyang tahanan, na dati ay kaniyang itinalaga bilang kanlungan ng pag-ibig, ay tila naging isang malaking kabaong na wala ng laman, kundi ang mga bangkay ng kaniyang mga pangarap. Kinaumagahan, bago ang pinakahihintay na gabi ng selebrasyon, bumalik si Tiago Navarro sa spa upang pinalnalagdaan ang kasunduan para sa kaniyang bagong negosyo. Sa gitna ng abalang paligid, ang kaniyang presensya ay tila isang maliit na isla ng kapayapaan. Napansin ni Tiago ang panginginig ng mga kamay ni Trina habang hawak ang panulat at ang matinding pagod na pilit itinatago ng kaniyang mga mata. Sa halip na magtanong tungkol sa kontrata, dahan-dahan siyang naglapag ng isang tasa ng mainit na tsa sa harap ng babae.
Ang bango ng mansanilya ay dahan-dahang humalo sa amoy ng mga langis at pabango sa loob ng spa na nagbigay ng panandaliang ginhawa sa nanunuyot na lalamunan ni Trina. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka sa harap ko, Trina, ang mahinahong sabi ni Tiago habang ang kaniyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Minsan, ang pag-alis ay hindi pagtakbo mula sa problema. Ito ay ang tanging paraan upang iligtas ang iyong sarili mula sa tuluyang pagkawasak. Ang mga salitang yon ay tila mga haplos sa isang sugat na matagal nang hindi gumagaling. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Trina na may isang tao pang nakakakita sa kaniyang tunay na pagkatao. Hindi bilang isang negosyante o isang asawa, kundi bilang isang babaeng marunong ding mapagod at masaktan. Nang sumapit ang gabi bago ang kaarawan ni Doña Celestina, napilitan si Trina na humiga sa tabi ni Leandro. Ang init ng katawan ng kanyang asawa ay tila isang apoy na nagbibigay sa kanya ng kilabot sa halip na ginhawa. Pinakinggan niya ang mahimbing na paghinga nito, habang ang kanyang sariling mga mata ay nanatiling nakadilat sa dilim, nakatitig sa kawalan. Ang bawat haplos ni Leandro sa kanyang balat, sa kanyang panaginip ay tila isang insulto sa kanyang pagkatao. Sa kanyang isipan, binilang niya ang bawat oras, bawat minuto, hanggang sa pagsikat ng araw na maghuhudyat ng wakas ng kaniyang pagiging bilanggo. Bago tuluyang sumikat ang araw, kinuha ni Trina ang kaniyang laptop at ipinadala ang isang tanging tumpok ng mga file sa electronic mail address ng event manager ng hotel. Ito ang kaniyang lihim na regalo, ang kaniyang huling obra maestra na magtatanggal ng maskara sa pamilyang kumuha ng lahat sa kanya. Sa kanyang screen, nakita niya ang simbolo ng kumpirmasyon na matagumpay na natanggap ang kaniyang liham. Ang bawat tibok ng kaniyang puso ay tila isang orasan na hindi na maaaring pigilan, patungo sa isang pagsabog, nawawasak, sa lahat ng kasinungalingang binuo sa loob ng halos isang dekada. Nang sumapit ang hapon, ang bulwagan ng Marangyang Hotel ay napuno ng panginginig ng mga kwerdas ng violin na nagsimulang tumugtog ng isang masayang himig. Ang mga malalaking chandelier ay kumikinang na tila mga bituin, habang ang banggo ng mga sariwang bulaklak ay bumabalot sa buong paligid. Si Doña Celestina ay nakasuot ng kanyang pinakamahal na gown, suot ang isang ngiti ng tagumpay habang binabati ang kanyang mga panauhin. Si Leandro ay nasa kanyang tabi, mukhang kagalang-galang at matagumpay. Ang lahat ay tila perpekto, isang larawan ng kaligayahan at kapangyarihan na kinuha mula sa isang pahina ng magasin. Ngunit sa gitna ng karangyaan, nakatayo si Trinidad sa isang sulok, nakasuot ng simpleng itim na bestida. Ang kanyang mga mata ay malamig at matalim, habang pinapanood ang bawat kilos ng kanyang biyenan at asawa. Ang tunog ng mga baso na nagtatamaan para sa isang toast ay tila isang hudyat para sa kanya. Alam niya na sa loob ng ilang sandali, ang lahat ng liwanag na ito ay mapapalitan ng matinding dilim at ang musika ng tagumpay ay magiging isang awit ng kahihiyan. May inihanda akong espesyal na regalo para sa perpektong pamilyang ito, ang bulong ni Trina sa kaniyang sarili habang ang kaniyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kaniyang maliit na clutch bag. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa malaking screen sa likod ng entablado, naghihintay sa sandaling ang katotohanan ay tuluyang lalabas mula sa kaniyang pinagtataguan. Ang malawak na bulwagan ng hotel ay nagliliyab sa liwanag ng mga dambuhalang chandelier na tila mga nakabiting brilyante, na nagbibigay ng isang mapanlinlang na kintab sa bawat sulok ng silid. Ang bango ng libo-libong sariwang rosas ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak at mga pabangong galing pa sa ibang bansa, na lumilikha ng isang atmosfera ng wagas na karangyaan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Celestina, suot ang kaniyang kumikinang na gown na kulay ginto. Ang gown na binayaran ni Trinidad
sa pamamagitan ng kanyang puyat at pagod. Ang matanda ay tila isang reyna na tumatanggap ng pagsamba mula sa kanyang mga panauhin, habang ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid, puno ng pagmamalaki at huwad na kagalakan. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Leandro, na mukhang isang prinsipeng tagapagmana sa kanyang itim na taksido. Bawat ngiti niya sa mga bisita ay tila isang maingat na inukit na sining, walang bakas ng dumi o kasalanan. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay pasimpleng gumagala ang kanyang paningin sa pintuan, naghihintay sa pagdating ng kanyang lihim na katuwaan. Hindi nagtagal at pumasok si Bianca, suot ang isang mapangahas na pulang bestida na tila isang hiyaw sa gitna ng karamihan. Nagpakilala siya bilang isang mahalagang katuwang sa negosyo, ngunit ang paraan ng kanyang paghaplos sa braso ni Leandro at ang malalagkit na tingin na ipinupukol niya rito ay hindi nakaligtas sa mga matang matagal nang nagmamasid sa dilim. Samantala, sa isang madilim na sulok ng bulwagan, nakatayo si Trinidad. Ang kaniyang simpleng itim na bestida ay tila isang anino sa gitna ng kumikinang na karamihan. Sa halip na ituring na asawa ng may kaarawan, tila siya ay naging isang estranghero o isang mataas na uri ng katulong sa sarili niyang kaganapan. Trina, kunin mo nga ang bote ng vintage wine na nasa buffet table at dalhan mo ang mga kaibigan ko rito. Ang pasigaw na utos ni Doña Celestina sa harap ng maraming tao habang ang kaniyang boses ay puno ng pangmamaliit. Hindi man lang tumingin ang matanda sa kaniyang minugang babae. Sa halip ay ipinagpatuloy ang pakikipagkwentuhan tungkol sa kung gaano kaswerte si Leandro sa kaniyang buhay. Dahan-dahang lumakad si Trina. Ang bawat hakbang ng kaniyang sapatos sa ibabaw ng malambot na alpombra ay tila isang mabigat na pasanin. Kinuha niya ang bote ng alak at maingat na isinalin ito sa mga baso ng mga panauhin, habang naririnig niya ang mga bulungan ng paghanga para kay Doña Celestina. Napakapalad niyo po, Doña. Ang ganda ng pamilya niyo at napakabait ng inyong anak, ang sabi ng isang matandang babaeng kaibigan ng biyenan. Ngumiti ang matanda ng napakalapad, isang ngangiting kasing talim ng labaha. Oo, pinalaki ko ang anak ko na may dangal. Dahil sa pamilya namin, ang pangalan ang pinakaimportanteng kayamanan. Ang sagot nito habang pasimpleng inirapan si Trina na nasa kanyang likuran. Naramdaman ni Trina ang pait na umaakyat sa kanyang lalamunan. Kasing pait ng alak na kanyang isinisilbi. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig habang hawak ang basong kristal. Ngunit ang kanyang puso ay nagniningas sa isang malamig na galit. Pinanood niya si Bianca na tumatabi kay Leandro. Ang kanilang mga balikat na nagkakadikit ng bahagya. Isang lihim na pagpapakita ng pag-aari sa gitna ng publiko. Ang bawat tawa ni Bianca ay tila isang karayom na tumutusok sa mga sugat ni Trina na nagpapaalala sa kanya ng bawat gabi ng paghihintay at bawat kasinungalingang kaniyang narinig. Nang sumapit ang oras ng pagpapasalamat, tumayo si Doña Celestina sa gitna ng entablado at kinuha ang mikropono. Ang lahat ng ilaw ay nakatutok sa kanya, na nagpapakita ng bawat kumikinang nahiya sa kanyang leeg. Bago tayo magtapos, gusto ko ring tawagin ang aking manugang na si Trina, ang sabi ng matanda na may pilit na tamis sa kanyang tinig. Halika rito, iha. Gusto kong pasalamatan mo ang pamilyang ito sa harap ng lahat dahil kung hindi dahil sa amin, nasaan ka na kaya ngayon? Ang mga salitang ito ay tila isang huling insulto. Isang pagtatangkang ipahiya ang babaeng nagpapakain sa kanila sa harap ng lahat ng kanilang mga kakilala. Dahan-dahang umakyat si Trina sa entablado. Ang kaniyang muka ay tila isang maskarang gawa sa bato. Habang papalapit siya sa kaniyang biyenan at asawa, naramdaman niya ang panginginig ng kaniyang buong katawan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagpipigil sa emosyong handa ng sumabog. Kinuha niya ang mikropono
mula sa kamay ni Doña Celestina at sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay tumama sa malaking screen sa likod nila na nagsimulang mag-iba ng kulay. Ang katahimikan sa buong bulwagan ay naging kasing bigat ng isang dambuhala habang ang lahat ay naghihintay sa sasabihin ng babaeng matagal nilang binaliwala. May inihanda akong espesyal na regalo para sa perpektong pamilyang ito, ang SIM. Ang bawat mata sa loob ng malawak na bulwagan ay nakatuon sa malaking screen sa likod ng entablado, naghihintay sa isang madamdaming pagpugay para sa kaarawan ni Doña Celestina. Ngunit sa isang iglap, ang makukulay na larawan ng pamilya ay napalitan ng mapuputing pahina ng mga bank statement, mga resibo ng utang, at mga kasunduan sa pautang na lahat ay may iisang pangalan sa ibaba: Trinidad Meguerera. Ang bulong-bulungan sa paligid ay unting humupa, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan habang binabasa ng mga panauhin ang katotohanang nakasulat sa malalaking titik. Ang dangal na ipinagmamalaki nyo sa harap ng lahat ay binayaran ng aking bawat patak ng pawis at puyat. Ang simula ni Trina, habang ang kanyang tinig ay nananatiling kalmado, ngunit may talim na tila humihiwa sa hangin. Ang bahay na tinutuluyan nyo, ang kotseng minamaneho ni Leandro, at maging ang gown na suot ni Doña Celestina ngayon ay utang sa aking pagsisikap. Habang itinuturing nyo akong katulong at walang silbi dahil hindi ako makabuo ng apo, ako ang bumubuhay sa inyong lahat. Ang mukha ni Doña Celestina ay nawalan ng kulay. Ang kaniyang panga ay nanginig sa tindi ng hiyang na darama sa harap ng kaniyang mga kaibigang negosyante. Hindi pa natatapos ang lahat nang magbago ang tunog sa paligid. Ang malamyos na musika ay napalitan ng isang malinaw na pag-uusap na nanggagaling sa mga speaker ng hotel. Iyon ang boses ni Doña Celestina, puno ng pagkamuhi at kawalang puso habang pinapayuhan ang kanyang anak. Hayaan mo na si Trina, anak. Gamitin mo lang ang pera niya para mabayaran ang utang natin. Pagkatapos nating makuha ang lahat, pwede mo na siyang itapon. Ang boses na yon ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok, nagpapakita ng tunay na kaluluwa ng pamilyang Villacorta na pilit nilang itinago sa likod ng mga alahas at magagarang salita. Lumingon si Trina kay Bianca na ngayoy tila isang ribultong nakatitig sa kawalan. Tungkol naman sa'yo, Bianca, ang sabi ni Trina, habang ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Ang butik na ipinagmamalaki mo ay sa akin na simula sa gabing ito. Dahil sa pagpirma mo sa kontratang hindi mo binasa, lahat ng ari-arian mo ay kinuha ko na bilang kabayaran sa lahat ng ninakaw nyo sa akin. Ang bawat sentimo na ginamit nyo ni Leandro sa inyong paglalandi ay binaligtad ko na laban sa inyo. Si Leandro ay nagtangkang lumapit upang agawin ang mikropono, ngunit ang kaniyang mga hakbang ay tila bumigat, at bawat titig ng mga tao sa paligid ay tila mga palasong tumutusok sa kaniyang pagkatao. Ang pinakamabigat na dagok ay dumating nang lumapit ang manager ng hotel sa gitna ng entablado. May dalang bill na nagkakahalaga ng mahigit 500,000 piso para sa gabing iyon. Inabot ni Doña Celestina ang kaniyang platinum card, ang card na ibinigay ni Trina. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay bumalik ang manager na may dalang balita na tila isang kulog sa gitna ng malinis na langit. Ma'am, declined po ang card niyo. Ang kaniyang boses ay sapat na upang marinig ng mga nasa unahan na nagdulot ng mga mapang-uyam na tawa at bulungan mula sa mga panauhing kanina lamang ay pumupuri sa kanila. Ang reyna ng mga Villacorta ay tuluyang nagiba sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napaupo siya sa gitna ng entablado habang ang kaniyang marangyang gown ay kumalat sa sahig na tila isang basahan. Dahan-dahang hinubad ni Trina ang kaniyang singsing sa kasal. Pinagmasdan niya ito sa huling pagkakataon, ang simbolo ng 8 taon ng kaniyang pagkaalipin. Binitawan niya ito
Sa ibabaw ng mesa sa tapat ni Leandro, kasama ang mga dokumento para sa kanilang diborsyo at ang abiso ng pag-ilit sa kanilang tahanan. Hindi na. Pinapalaya ko na ang sarili ko sa impyernong ito, ang huling bitaw ni Trina. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan, tila isang taong nakawala mula sa mahabang pagkakakulong. Tumalikod si Trinidad at nagsimulang maglakad palabas ng bulwagan. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa ibabaw ng marmol na sahig ay tila isang himig ng tagumpay, hindi dahil sa nakaganti siya, kundi dahil sa wakas ay nahanap na niya ang kaniyang sariling halaga. Sa kanyang likuran, naiwan ang kaguluhan, ang mga pagsisisi at ang mga taong dumidepende sa kanya na ngayoy wala ng kapangyarihan. Habang tinatahak niya ang malawak na pasilyo ng hotel patungo sa labas, naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi na humahalik sa kanyang pisngi. Ang bawat ilaw ng lungsod ay tila nagsasabing ang gabi ay simula pa lamang. Isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang puso habang tinititigan ang malayo at madilim na langit. Saan nga ba dadalhin ng hangin ang isang pusong matagal na naging bato? Ngayong handa na itong muling tumibok para sa kanyang sarili. Lumabas si Trinidad mula sa malawak na bukana ng hotel. Bitbit ang kanyang dangal na muling nabuo mula sa mga piraso ng kanyang nawasak na puso. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumanapi sa kanyang balat, tila isang banayad na haplos na nagpapatunay na ang masamang panaginip ay natapos na. Sa kanyang likuran, ang mga ilaw ng hotel ay patuloy na nagniningning, ngunit para sa kanya, ang bawat kislap nito ay tila mga huling sulyap sa isang mundong hindi na niya kailanman babalikan. Ang bawat pagtama ng kanyang takong sa semento ay tila isang malayang awitin, isang ritmong nagpapahayag ng kanyang paglaya mula sa mga kadenang gawa sa ginto at kasinungalingan. Sa loob ng bulwagan na kanyang iniwan, ang dating marangyang selebrasyon ay nagmistulang isang guho ng mga pangarap. Ang mukha ni Doña Celestina ay naging kasing puti ng kanyang mga perlas. Ang kanyang mga mata ay puno ng panginginig habang pinagmamasdan ang mga panauhing dahan-dahang umaalis na may bitbit na mga mapanghusgang bulong. Walang sino man ang lumapit upang tulungan siya nang ang kaniyang mga tuhod ay tuluyang sumuko sa bigat ng kahihiyan. Ang kaniyang marangyang gown ay kumalat sa malamig na marmol, tila isang sugatang ibon na hindi na muling makakalipad. Ang dangal na kaniyang ipinaglaban sa loob ng maraming dekada ay naglaho sa loob lamang ng isang gabi. Naubos kasabay ng bawat pahina ng katotohanang inilantad ni Trina. Leandro, do something! Bakit mo hinayaan na mangyari ito? Wala na tayong pambayad sa hotel na ito. Ang pasigaw na boses ni Bianca na puno ng takot at desperasyon. Ngunit ang tingin ni Leandro sa kanya ay hindi na puno ng pagnanasa, kundi ng matinding pagkamuhi. Leandro, talk to me. Sigaw muli ng dalaga habang hinahawakan ng braso ng lalaki. Ngunit tinepis lamang ito ni Leandro nang may matinding pait. Don't touch me, Bianca. Kung hindi dahil sa kasakiman mo, hindi tayo mapapahiya ng ganito. Ang sagot ni Leandro habang ang kanyang boses ay basag sa pagsisisi. Ang pag-ibig na binuo nila sa dilim at nakabase sa perang ninakaw ay naglaho na parang usok nang mawala ang pundasyong nagpapatakbo rito. Nag-iwan sila ng mga sugat sa isa't isa na hindi na kailanman maghihilom habang ang anino ng kanilang mga kasalanan ay dahan-dahang lumalamon sa kanilang kinabukasan. Sa loob ng taxi patungo sa paliparan, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot kay Trina. Doon, sa gitna ng dilim at ng dahan-dahang paggalaw ng sasakyan, naramdaman niya ang matinding panginginig ng kaniyang mga kamay. Ang kaniyang hininga ay naging mababaw at ang kaniyang puso ay tumibok ng mabilis na tila gustong kumawala sa kaniyang dibdib. Ang bawat ilaw ng lungsod na dumaraan sa labas ng bintana ay tila mga alaala ng 8 taong pagtitiis.
Naramdaman niya ang isang matinding lula. Ang kanyang sikmura ay bumaligtad sa tindi ng adrenaline na ngayoy dahan-dahang bumababa. Hindi ito takot, kundi ang pagpapakawala ng lahat ng sakit na kanyang ikinulong ng napakatagal. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay tila isang paghuhugas sa kanyang kaluluwa na nag-iiwan ng isang matinding kapaguran, ngunit may kalakip na kapayapaan. Nang makarating siya sa paliparan, tinitigan niya ang kanyang boarding pass sa loob ng kanyang nanginginig na mga daliri. Cebu patungong Siargao. Isang lugar na malayo sa mapanghusgang mga mata ng lipunan. Isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya bilang ang asawang biktima o ang kaba ng yaman ng mga Villa Corta. Habang naglalakad siya patungo sa boarding gate, ang kanyang anino ay tila unti-unting naglalaho sa ilalim ng mga ilaw ng terminal. Ngunit ang kaniyang puso ay nagsisimula ng humanap ng sarili nitong liwanag. Sa loob ng eroplano, habang dahan-dahang umaangat ang sasakyang panghimpapawid mula sa lupa, tiningnan ni Trina ang huling pagkakataon ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba. Ang kaniyang telepono ay nakapatay na. Wala nang Leandro na tatawag para humingi ng pera. Wala nang Doña Celestina na mag-uutos ng may pangmamaliit. Ang bawat paglayo ng eroplano sa kalupaan ay tila isang malaking gunting na pumuputol sa huling hibla ng kanyang lumang buhay. Pinikit niya ang kaniyang mga mata at naramdaman ang banayad na pagyanig ng upuan. Tila ba ang tadhana mismo ang duyan na nagpapatulog sa kaniyang mga dusa. Papunta sa paglaya, ang tanging bulong ng kaniyang isipan, habang ang kadiliman sa labas ng bintana ay nagsisimulang mapalitan ng unang sinag ng bukang liwayway. Ngunit sa likod ng kaniyang katahimikan, isang katanungan ang pilit na sumisilip sa kaniyang kamalayan. Sapat na ba ang pagtakas sa nakaraan upang tuluyang maghilom ang mga sugat na kaniyang dinala sa kabilang pampang? Ang ingay ng lungsod at ang nakakabinging bulong ng kahihiyan ay dahan-dahang napalitan ng banayad na awit ng karagatan. Sa Siargao, ang hangin ay hindi nagdadala ng amoy ng usok o ng laso ng nakaraan, kundi ng sariwang amoy ng alat at ng basang lupa matapos ang ambon. Dito, sa isang maliit na bahay na gawa sa kawayan at nipa na nakaharap sa malawak na asul na Pasipiko, sinubukan ni Trinidad na hanapin ang kanyang sarili sa gitna ng mga guho ng kaniyang dating buhay. Ang kaniyang bawat hakbang sa ibabaw ng pinong buhangin ay tila isang paglalakbay patungo sa isang mundong hindi niya kailanman naisip na maaari niyang ariin. Sa kaniyang unang umaga, nagising si Trina bago pa man sumikat ang araw, isang gawin na itinanim sa kaniyang sistema ng 8 taon ng paglilingkod. Bumangon siya at automatikong naglakad patungo sa kusina. Ang kaniyang mga kamay ay naghahanap ng takure at ng mga tasa upang ipaghanda ng kape ang kaniyang asawa at biyenan. Ngunit nang makita niya ang kaniyang sarili sa gitna ng maliit at payak na kusina, sinalubong siya ng isang matinding katahimikan. Walang boses ni Leandro na nagrereklamo sa lasa ng kape, walang hiling ni Doña Celestina na kailangang tugunan ng may pagmamadali. Ang katahimikan ay tila isang dambuhalang alon na sumalubong sa kanya, na nagpaalala na wala na siyang pagsisilbihan kundi ang kaniyang sarili. Doon, sa gitna ng malamig na sahig, napaupo si Trina at yumakap sa kaniyang sariling mga tuhod habang ang kaniyang mga hikbi ay dahan-dahang kumawala, na tila isang dam na tuluyan ng bumigay. Pagkatapos ng kaniyang pag-iyak, nagpasya si Trina na lumakad sa pampang upang pawiin ang bigat sa kaniyang dibdib. Ang kaniyang buhok na hanggang balikat ay malayang sumasayaw sa ihip ng hangin, tila ba nakikisabay sa kalayaan ng kaniyang bagong simula. Habang naglalakad, napansin niya ang isang maliit na resort na gawa sa mga lokal na materyales, ngunit may dalang kakaibang ganda at kapayapaan. Doon niya muling nakita
ang lalaking nagbigay sa kanya ng tsaa sa Cebu, si Tiago Navarro. Nakatayo ito sa tapat ng kaniyang maliit na bar, tinitingnan ang abot-tanaw ng may malalim at payapang mga mata. Nang mapansin ni Tiago ang papalapit na babae, hindi ito nagpakita ng labis na kuryosidad o pilit na katuwaan. Sa halip, isang banayad na tango lamang ang kaniyang ibinigay. Isang tangong nagsasabing, alam niya ang pakiramdam ng isang taong naghahanap ng kanlungan. Kumuha siya ng isang sariwang buko at maingat itong binuksan gamit ang kanyang itak na naglabas ng amoy ng tamis at presko. Inabot niya ito kay Trina at itinuro ang isang upuan sa ilalim ng malalagong dahon ng puno ng niyog. Ang bawat kilos ni Tiago ay tila isang tahimik na imbitasyon upang huminto at magpahinga. Naramdaman ni Trina ang panginginig ng kaniyang mga daliri habang tinatanggap ang malamig na buko. Sa kaniyang pananatili roon, napansin niya ang isang basahan na nalaglag sa sahig at automatiko niyang inabot ito upang linisin ang mesa ayon sa kaniyang nakasanayan. Ngunit bago pa man niya maikuskus ang tela, naramdaman niya ang banayad na pagpigil ng kaisang kamay sa kaniyang braso. Hindi ito mahigpit, ngunit puno ng determinasyon. Tiago looked at her, and for the first time, Trina felt like someone was looking at her soul, not her utility. You don't have to clean anything here, Trina. Just drink your water and watch the waves, ang mahinahong sabi ni Tiago, habang ang kaniyang boses ay tila isang gamot sa sugat. Naramdaman ni Trina ang isang matinding bukol sa kaniyang lalamunan. Ang simpleng pagbabawal na yon ay tila isang pagkilala sa kaniyang pagod na walang sino man sa Cebu ang nakapansin. Ang kaniyang mga mata ay muling nangilid ang luha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa ng pagiging malaya mula sa responsibilidad na hindi naman kanya. Pinanood niya ang paghampas ng mga alon sa pampang, ang bawat puting bula na nabubuo at dahan-dahang naglalaho, tila ba katuwang ng dagat sa pagbubura ng kanyang mga dusa. Hindi mo na kailangang maging malakas dito, Trina. Pwede kang mapagod. Ang huling salitang binitawan ni Tiago bago siya bumalik sa kanyang ginagawa. Ang mga salitang iyon ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa kanyang nanginginig na pagkatao. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, naramdaman ni Trinidad na hindi niya kailangang patunayan ang kaniyang halaga sa pamamagitan ng paggawa. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, isang bahagi ng kaniyang puso ang natatakot. Takot na baka ang katahimikang ito ay isa lamang panandaliang pahinga bago muling dumating ang bagyong kaniyang tinakasan. Habang ang sikat ng araw sa Cebu ay tila nagiging mas malupit sa paningin ng mga taong naiwan sa guho ng kanilang sariling kasakiman, ang bahay ng mga Villacorta ay binalot ng isang mabigat at nakakasakal na katahimikan. Ang dating makintab na sahig ay napuno na ng alikabok at ang mga mamahaling kasangkapan ay tila mga piping saksi sa mabilis na pagbagsak ng isang pamilyang itinayo sa buhangin. Si Doña Celestina ay nakaupo sa kaniyang paboritong sopa, ngunit wala na siyang tiyaan na hinihigop at wala na ring marangyang gown na suot. Ang kaniyang mga mata ay malalim at puno ng pait, habang pinagmamasdan ng kaniyang anak na si Leandro na nakatulala sa isang tumpok ng mga bayarin na hindi na nila kayang bayaran. Wala na si Bianca, ang babaeng itinuring nilang lunas sa kanilang pagkainip, ay naglaho na parang bula nang matanto nitong wala na silang mapipiga kay Trinidad. Ang pag-ibig na ipinagmalaki nila ay napatunayang isa lamang palang transaksyong walang puhunan. Malayo sa ingay ng Cebu, sa dalampasigan ng Siargao, ang tunog ng malalakas na alon na humahampas sa pampang ay nagsilbing musika ng paghilom para kay Trina. Nakatayo siya sa ibabaw ng kanyang surfboard. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa wagas na lamig ng tubig dagat habang pilit niyang pinapanatili ang kaniyang balanse. Sa bawat paghampas ng alon, nararamdaman niya ang panginginig ng kaniyang mga binti, ang takot na muling bumagsak at lamunin ng dagat. Ngunit sa kaniyang likuran, naroon si Tiago,
Ang kanyang boses ay tila isang angkla na nagbibigay ng seguridad sa gitna ng kawalan. Huwag mong labanan ng alon, Trina. Sumabay ka lang. Ang mahalaga ay marunong kang bumangon sa bawat pagkakataong itutulak ka ng dagat pabalik sa pampang. Ang mahinahong paalala ni Tiago habang ang kaniyang mga kamay ay handang sumaklolo kung sakaling mawalan muli ng balanse ang babae. Sa gabay ng lalaki, sa unang pagkakataon, matapos ang maraming pagsubok, nagawa ni Trina na tumayo ng tuwid at sumakay sa agos. Ang kaniyang tawa ay kumawala mula sa kaniyang mga labi, isang tunog na matagal nang hindi narinig ng kaniyang sariling pandinig. Iyon ay isang tawang puno ng kagalakan, isang tawang nagsasabing buhay pa siya at kaya pa niyang sumaya sa labas ng anino ni Leandro. Nang mapagod ang kanilang mga katawan, naupo ang dalawa sa ilalim ng dambuhalang puno ng talisay. Ang hangin ay humahalik sa kanilang mga balat na malagkit dahil sa alat ng dagat, ngunit ang pakiramdam ay hindi nakakapagod kundi nakakaginhawa. Doon, sa gitna ng katahimikan ng kalikasan, ibinahagi ni Tiago ang kaniyang sariling mga sugat. Sinabi niya na ang kaniyang pagpunta sa Siargao ay isa ring pagtakas mula sa isang nakaraang puno ng panunumbat at pagkukulang. Ang kaniyang dating asawa ay kinuha ang lahat sa kanya, hindi ang pera, kundi ang kaniyang tiwala sa kaniyang sariling kakayahan na magmahal. Akala ko noon, kapag nasira ang isang bagay, wala na itong silbi. Pero ang dagat ang nagturo sa akin na bawat piraso ng basag na kabibe ay nagiging bahagi pa rin ng magandang buhangin sa huli. Ang malalim na pahayag ni Tiago habang ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa abot tanaw. Inabot niya ang kaniyang kamay at dahan-dahang inayos ang isang lanta at basang hibla ng buhok na nakadikit sa pisngi ni Trina. Ang kaniyang haplos ay kasing banayad ng simoy ng gabi, puno ng paggalang at walang halong pagnanasa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Trina ang isang kakaibang pintig sa kaniyang dibdib. Isang pintig na hindi dala ng takot, kundi ng isang pag-asang matagal na niyang kinalimutan. Ngunit sa gitna ng kaniyang bagong nahanap na kapayapaan, ang galamay ng nakaraan ay dahan-dahang gumagapang pabalik. Sa Cebu, sa loob ng isang madilim at masukal na silid, nakita ni Leandro ang isang lumang dokumento na naiwan ni Trina sa ilalim ng kanilang kama. Iyon ay ang resibo ng kaniyang tiket patungong Siargao na hindi niya sinasadyang maiwan sa pagmamadali. Ang mga mata ni Leandro ay nagningning sa isang desperadong pagnanais. Naniniwala siyang ang tanging paraan upang makuha muli ang kaniyang marangyang buhay ay ang hanapin ang asawang kaniyang itinakwil. Kailangan ko siyang mahanap. Hindi niya ako pwedeng iwanan ng ganito lang. Ang bulong ni Leandro, habang ang kaniyang boses ay tila isang sumpa sa gitna ng kadiliman. Kinuha niya ang kaniyang huling natitirang pera upang bumili ng isang tiket na magdadala sa kanya sa pampang ng kapayapaan ni Trina. Dala ang layuning muling sirain ang kaniyang bagong binuong mundo. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa isla ng Siargao, nanatiling nakatitig si Trina sa dagat. Hindi alam na ang unos na kanyang iniwan ay kasalukuyan nang naglalayag patungo sa kanyang kinaroroonan. Ang sariwang simoy ng umaga sa Siargao ay nagdadala ng amoy ng basang lupa at mga bulaklak ng bougainvillea na kaniyang masayang dinidilig. Sa maliit na bakuran ng kaniyang bahay kubo, natagpuan ni Trinidad ang isang uri ng katahimikan na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga ng salapi. Ang bawat patak ng tubig mula sa kaniyang pandilig ay tila mga kristal na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Isang payak na sandali na nagpapadama sa kanya na sa wakas ay hawak na niya ang kaniyang sariling oras. Ngunit ang kapayapaang ito ay biglang nayanig nang mapansin niya ang isang anino na humarang sa liwanag na nagmumula sa kaniyang tarangkahan. Dahan-dahang itinigil ni Trina ang kaniyang ginagawa at lumingon. Doon, sa tapat ng kaniyang pintuan,
Nakatayo ang isang lalaking tila nilamon na ng sarili niyang mga kasalanan. Halos hindi na niya makilala si Leandro. Ang kanyang dating kagalang-galang na asawa ay ngayoy gulo-gulo ang buhok, lubog ang mga mata, at may suot na polong gusot-gusot. Wala na ang kintab ng kanyang pagkatao. Ang natira na lamang ay ang isang anino ng lalaking dati ay sentro ng kanyang mundo. Sa isang iglap, tila bumalik ang lahat ng pait, lahat ng amoy ng ulan sa Cebu, at lahat ng hapdi ng kanyang nakaraan. Trina, mahal, please makinig ka muna. Ang basag na boses ni Leandro habang dahan-dahan siyang lumalapit at biglang lumuhod sa harap ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng bestida ni Trina. May sakit si Mama, Trina. Hindi na niya kinaya ang hiyang nangyari. Nilalayuan na kami ng lahat, wala na kaming matuluyan, at ikaw lang ang naiisip ko na makakatulong sa amin. Nagbago na ako. Sumama ka na sa akin, please. Ginamit ni Leandro ang kanyang pinakamatalim na sandata, ang awa at ang kanyang may sakit na ina. Naramdaman ni Trina ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Sa loob ng kanyang isipan, ang kanyang lumang pagkatao, ang Trina na laging handang sumaklolo at magligtas, ay tila gustong sumigaw at tumulong. Iyon ang nakasanayan niya sa loob ng 8 taon, ang maging tagasalo ng bawat pagkakamali ni Leandro. Nanigas ang kaniyang mga binti at tila nawalan ng boses ang kaniyang lalamunan habang pinapanood ang pagluha ng lalaking minsan niyang minahal ng higit sa kaniyang sarili. Mula sa malayo, sa tapat ng kaniyang resort, nakatayo si Tiago. Kitang-kita nito ang buong pangyayari. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kaniyang sariling braso. Ang kaniyang puso ay puno ng pagnanais na lumapit at itaboy ang lalaking nananakit sa babaeng kaniyang hinahangaan. Ngunit nanatili siyang nakatayo sa kaniyang kinaroroonan. Alam ni Tiago na ang laban na ito ay hindi kanya. Ito ang huling pagsubok para kay Trina, ang pagpili sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng kanyang kinabukasan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Trina, nagbibigay ng tahimik na suporta, ngunit hindi kailanman manghihimasok sa kanyang desisyon. Tinitigan ni Trina ang mga kamay ni Leandro na nakakapit sa kanyang damit. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa malawak na asul na dagat sa kanyang harapan. Ang dagat na nagturo sa kanya kung paano sumabay sa alon. Naisip niya ang bawat gabing umiyak siya ng mag-isa, bawat sakripisyong hindi kinilala, at ang katotohanang ang kaniyang kabaitan ay itinuring lamang na kahinaan. Ang hapdi sa kaniyang dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Ang bawat hikbi ni Leandro ay tila isang sirang plaka na wala na ring epekto sa kaniyang pandinig. Napagtanto ni Trina na ang lalaking nasa harap niya ay hindi humihingi ng tawad dahil mahal siya nito, kundi dahil wala na itong ibang mapagkukunan ng ginhawa. Ang kanyang pagkatao ay hindi na muling magpapaalipin sa isang huwad na utang na loob na kailanman ay hindi naman niya utang. Dahan-dahang ipinatong ni Trina ang kaniyang kamay sa kamay ni Leandro na nakakapit sa kanya. Hindi ito haplos ng pagtanggap, kundi isang hudyat ng huling paghihiwalay. Ang kaniyang mga mata, na dati ay puno ng pag-aalinlangan, ay ngayon naging kasing talim at kasing lalim ng dagat sa gitna ng unos. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay naging kasing bigat ng isang dambuhala, habang ang tadhana ay naghihintay sa bawat salitang lalabas sa kaniyang mga labi. Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw sa Siargao, ang mga daliri ni Leandro na nakakapit sa bestida ni Trinidad ay tila mga malamig na galamay ng nakaraan na pilit siyang hinihila pabalik sa ilalim ng tubig. Pinagmasdan ni Trina ang kaniyang asawa, ang lalaking dati ay kaniyang sinasamba.
Ang lalaking inisip niyang kaniyang hantungan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang naramdamang kurot ng pag-ibig, wala ring puot. Ang tanging nananatili ay ang isang matinding pagod at ang malalim na awa para sa isang taong hindi man lang natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Dahan-dahan, sa paraang kasing banayad ng pag-ihip ng hangin, ngunit kasing tigas ng mga bato sa pampang, tinanggal ni Trina ang bawat daliri ni Leandro mula sa kanyang damit. Isa-isa, tila ba hinihiwalay niya ang kanyang sarili sa bawat taon ng kasinungalingan. Leandro, tumayo ka na riyan, ang mahinahong utos ni Trina, habang ang kanyang boses ay walang bakas ng panginginig. Hindi ako ang nanay mo na kailangang maglinis ng bawat kalat na ginagawa mo. At hindi rin ako ang bangko ng pamilya nyo na pwedeng tawagan tuwing wala na kayong makain. Trina, please! Nagmakaawa si Leandro habang ang kaniyang mga luha ay tuluyang bumabasa sa kaniyang namumutlang pisngi. Gagawin ko ang lahat. Magtatrabaho ako, magbabago ako. Just give me one more chance, mahal. Nakita ni Trina ang desperasyon sa mga mata nito. Isang desperasyon na hindi dahil sa pangungulila sa kanya, kundi dahil sa takot na tuluyang mawalan ng karangyaan. Tumingin si Trina ng diretso sa mga mata ni Leandro. For 8 years, I gave you everything. My money, my youth, my peace. Pero what did you do? You treated me like a convenience. Noong kailangan mo ng pondo para sa shop ni Bianca, nandoon ako. Noong kailangan ng luho ng mama mo, nandoon ako. Pero noong kailangan ko ng asawa, nasaan ka? Nandoon ka sa kama natin, kaya ka pang ibang babae sa ilalim ng kumot na ako ang bumili. Ang bawat salita ni Trina ay tila mga hampas ng alon sa isang guhong pader. Unti-unting dinudurog ang natitirang kapalaran ni Leandro. Wala ka nang makukuha sa akin, Leandro. Wala na. Ang utang na loob na sinasabi ng mama mo, bayad na yon sa bawat sakripisyong ginawa ko. Simula ngayon, wala ka ng asawang tutubos sa'yo. Mag-isa ka na, ang huling bitaw ni Trina. Pagkatapos ay tumalikod siya at dahan-dahang naglakad patungo sa kanyang bahay, iniwan ang lalaking nananatiling nakaluhod sa buhanginan. Tila isang batang nawawala sa gitna ng kawalan. Nang marinig ni Trina ang tunog ng paalis na sasakyang kinuha ni Leandro, doon lamang siya tuluyang bumigay. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napasandal siya sa kanyang pinto. Ngunit bago pa man siya tuluyang bumagsak sa sahig, naramdaman niya ang isang matatag na suporta. Ang mga kamay ni Tiago ay mabilis na yumakap sa kanyang mga balikat. Inaalalayan siya ng may matinding pag-iingat. Walang sinabi si Tiago, hindi siya nagtanong. Sa halip, hinayaan niya lamang na isubsob ni Trina ang kanyang mukha sa kanyang dibdib at doon ay ibuhos ang lahat ng luhang matagal na niyang ikinubli. Sa yakap ni Tiago, naramdaman ni Trina ang isang uri ng kaligtasan na hindi niya kailanman naramdaman noon. Hindi ito yakap ng pag-aari, kundi yakap ng pagkilala sa kaniyang sakit. Ang tibok ng puso ng lalaki ay tila isang payapang ritmo na dahan-dahang nagpapakalma sa kaniyang nanginginig na pagkatao. Sa loob ng ilang sandali, tila tumigil ang mundo sa Siargao at ang tanging nanatili ay ang dalawang taong kapwa, may mga sugat ngunit handang sumandal sa isa't isa. Nang tumigil ang kanyang mga hikbi, inangat ni Trina ang kanyang ulo at tiningnan si Tiago. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng isang pangakong hindi kailangang bigkasin, isang pangako ng paggalang at kapayapaan. Tapos na ang unos, Trina. Dito, malaya ka na, ang bulong ni Tiago, habang ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakahawak sa mga kamay ni Trina. Tila ba sinisiguradong hindi na muling manginig ang mga ito. Kinaumagahan, matapos ang isang gabing puno ng mahimbing na tulog na walang kasamang masamang panaginip, nagising si Trina sa amoy ng sariwang kape. Sa kaniyang mesa, nakita niya ang isang makapal na folder na may titulong Health and Wellness Center for Women. Iyon ang pangarap na matagal na niyang isinuko para sa pamilyang Villacorta.
Sa tabi nito ay may isang maliit na sulat mula kay Tiago. Simulan mo na ang buhay na para talaga sa'yo. Nandito lang ako sa tabi mo. Naramdaman ni Trinidad ang isang matinding kagalakan na umapaw sa kanyang puso. Hindi ito dahil sa tagumpay ng kanyang paghihiganti, kundi dahil sa wakas, sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay, nakikita na niya ang kanyang sariling kinabukasan na walang anino ng kahit na sino. Sa labas, ang mga alon ng Siargao ay patuloy na humahampas sa pampang, tila ba nagbubunyi para sa isang babaeng nagawa ring putulin ang kaniyang sariling mga tanikala. 1 taon na ang mabilis na lumipas mula nang huling lumubog ang araw sa mga mapapait na alaala ng Cebu. Ang dati-rati ay tuyot at wasak na puso ni Trinidad ay tila isang halaman na muling sumibol at namulaklak sa ilalim ng mapagkalingang sikat ng araw ng Siargao. Sa tapat ng dalampasigan, nakatayo ang isang maganda at payak na gusaling gawa sa maputing kahoy at bubong na nipa, ang Trina Sanctuary Health and Wellness Center for Women. Hindi na ito ang malaki at nakakapagod na spa sa Cebu kung saan siya ay nagtatrabaho ng 12 oras para lamang buhayin ang mga taong hindi siya pinahahalagahan. Ang santuaryong ito ay binuo niya ng may pagmamahal para sa mga kababaihang katulad niya na nangangailangan ng kapayapaan at paghilom. Ang bawat hakbang ni Trina sa loob ng kanyang sentro ay puno ng sigla at layunin. Ang kanyang balat ay ngayoy kulay kape dahil sa madalas na pananatili sa ilalim ng araw na nagbibigay sa kanya ng isang uri ng ganda na hindi kayang ibigay ng anumang mamahaling pampaganda. Ang kaniyang mga mata, na dati ay laging puno ng puyat at lihim na pagluha, ay ngayoy nagniningning sa kagalakan at determinasyon. Wala na ang mabigat na pasanin sa kaniyang mga balikat. Ang tanging dala niya ngayon ay ang kaniyang sariling pangarap na unti-unti na niyang nayayakap. Sa gitna ng kaniyang pag-aayos ng mga sariwang bulaklak ng ilang-ilang sa lobby, naramdaman niya ang isang pamilyar at mainit na presensya sa kaniyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang banayad na amoy ng dagat at ang preskong bango ng sabon ay sapat na upang sabihin sa kanya na naroon na si Tiago. Dahan-dahang ipinatong ni Tiago ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Trina, isang haplos na hindi nagdidikta o nagmamay-ari, kundi nagbibigay ng lakas at katiyakan. "You look so happy today, Trina," ang mahinahong bulong ni Tiago, habang ang kanyang boses ay tila isang malamyos na himig na nagpapakalma sa buong silid. "Napansin ko na kanina ka pa nakangiti habang kausap ang mga guests mo. I'm so proud of what you've built here." Ang mga salitang ito ay tila mga gintong butil na nahuhulog sa puso ni Trina. Nagpapaalala sa kanya na sa wakas ay may isang tao nang nakakakita sa kanyang halaga nang walang hinihinging kapalit. Humarap si Trina kay Tiago at ngumiti ng napakatamis. "I am happy, Tiago, kasi sa wakas, hindi ko na kailangang patunayan ang sarili ko sa kahit na kanino. I'm doing this because I want to, not because I have to pay someone else's debt." Ang tugon ni Trina habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang dumapo sa mga braso ni Tiago. Ang ugnayan nilang dalawa ay hindi mabilis o mapusok. Ito ay tila isang malalim na ilog na dahan-dahang umaagos patungo sa dagat, payapa, tapat, at puno ng respeto. Nang sumapit ang hapon, ang kalangitan ay nagmistulang isang canvas na pinintahan ng kulay rosas, lila at kahel. Naglakad ang dalawa patungo sa pampang, ang kanilang mga paa ay dahan-dahang lumulubog sa pino at maputing buhangin. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa dalampasigan ay tila isang palakpak ng kalikasan para sa kanyang tagumpay. Naupo sila sa ibabaw ng isang malaking troso na inanod ng dagat at doon ay pinanood nila ang dahan-dahang paglubog ng araw sa abot-tanaw. Dahan-dahang hinawakan ni Tiago ang kamay ni Trina. Ang kaniyang mga daliri ay maingat na nakikipag-interlock sa mga daliri ng babae. Ang kaniyang haplos
ay puno ng pag-iingat. Tila bahawak niya ang isang napakahalagang kayamanan na hindi niya kailanman hahayaang mabasag muli. Tinitigan niya si Trina ng may matinding paghanga. Alam mo, Trina, ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi pala tungkol sa kung gaano mo kayang ibigay ang lahat, kundi sa kung paano mo kayang mahalin ang sarili mo para mas lalo kang magkaroon ng pag-ibig na maibabahagi sa iba, ang sabi ni Tiago. Sumandal si Trina sa balikat ni Tiago. Ang kaniyang ulo ay komportableng nakapatong sa lalaking naging kaniyang kanlungan sa gitna ng unos. I used to think that being a good wife meant being a martyr, Tiago. Akala ko, kailangan kong masaktan para masabing nagmamahal ako. Pero ngayon ko lang naintindihan kung ano ang tunay na pag-ibig. Ang bulong ni Trina habang ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa ganda ng takip silim. Ang pag-ibig ay hindi pala isang kulungan. Ito ay isang malawak na karagatan kung saan malaya kang makakalangoy nang walang takot na malunod. Sa gitna ng katahimikan ng gabi na dahan-dahang bumabalot sa isla, naramdaman ni Trinidad ang isang wagas na kapayapaan. Ang nakaraan ay isa na lamang malabong anino at ang kaniyang kinabukasan ay kasing liwanag ng mga bituing nagsisimula nang magpakita sa langit. Sa kaniyang isipan, ang huling hibla ng kaniyang dusa ay tuluyan ng naputol at ang tanging nananatili ay ang matamis na pangako ng isang bagong simula. Ngayon ko lang naintindihan kung ano ang tunay na pag-ibig, ang huling bulong ni Trina sa hangin, habang ang kaniyang mga kamay ay nananatiling mahigpit na nakahawak sa kamay ni Tiago. Tila ba sinasabi sa tadhana na handa na siyang harapin ang anumang bukas na darating. Ang bawat pahina ng talaarawan ni Trinidad ay tila isang saksi sa kaniyang muling pagkabuhay, kung saan ang bawat salitang isinusulat niya ay hindi nagawa sa luha, kundi sa wagas na kapayapaan. Sa kaniyang silid na amoy lavender at sariwang simoy ng dagat, ang dulo ng kaniyang panulat ay banayad na sumasayad sa maputing papel na nag-iiwan ng mga linyang nagsasalaysay ng kaniyang paglaya. Sa kaniyang isipan, ang mga mukha ni Leandro at Doña Celestina ay tila mga malabong anino na lamang mula sa isang malayong nakaraan. Hindi dahil sa kinalimutan niya ang lahat, kundi dahil napagtanto niya na ang tunay na kapatawaran ay hindi para sa mga taong nanakit sa kanya, kundi para sa kanyang sariling kaluluwa. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa 8 taon ng pagiging martir, sa mga panahong hinayaan niyang tapakan ng kanyang dangal at sa mga sandaling inakala niyang ang kanyang halaga ay nasusukat lamang sa kanyang kakayahang magsilbi. Sa labas ng kanyang bintana, ang Trina's Sanctuary ay dahan-dahan nang nagbubukas para sa isa na namang araw ng pagbibigay lakas sa mga kababaihan. Naririnig niya ang marahan at payapang tunog ng mga alon na tila sumasabay sa kanyang bawat hininga. Wala na ang nakakasakal na bigat ng Cebu. Wala na ang mga matatalim na salitang nagpaparamdam sa kanya na siya ay kulang. Sa Siargao, natagpuan niya ang kanyang uwi, isang tahanan na hindi binuo ng semento at pera, kundi ng pagtanggap at pagmamahal sa sarili. Kasama si Tiago, na ngayoy abala sa paghahanda ng kanilang agahan, natutunan ni Trina na ang pag-ibig ay hindi pala isang transaksyon. Hindi mo kailangang magbayad ng kahit anong halaga para respetuhin at hindi mo kailangang mamatay para lamang patunayan na ikaw ay tapat. Samantala, sa isang maliit at madilim na apartment sa isang liblib na sulok ng lungsod, nananatiling bilanggo sina Leandro at Doña Celestina sa isang kulungang sila mismo ang gumawa. Ang kanilang mga araw ay napupuno ng mga alaala ng marangyang buhay na ngayon ay tila isang panaginip na lamang. Ang panunumbat at pagkakait ng pag-ibig ang naging pagkain nila sa bawat araw, habang ang kanilang mga mata ay laging nakatingin sa kawalan, naghahanap ng isang Trina na dati ay tila isang kaban ng yaman, ngunit ngayon ay isa na lamang malayang ibon na hindi na nila kailanman muling mahahawakan.
Ang kanilang karma ay hindi ang kawalan ng pera, kundi ang katotohanang kailangan nilang harapin ang kanilang sariling mga kaluluwa sa gitna ng katahimikan ng kanilang pagbagsak. Ang boses ng tagapagsalaysay ay dahan-dahang humihina, tila isang mahinahong bulong na nag-iiwan ng isang mahalagang aral sa puso ng bawat nakikinig. Ang kwento ni Trinidad ay hindi lamang isang kwento ng paghihiganti o pagbagsak ng isang pamilya. Ito ay isang paalala na ang pinakamakapangyarihang desisyon na maaaring gawin ng isang babae ay ang piliin ang kaniyang sarili, na ang pagiging mabait ay hindi dapat maging katumbas ng pagiging sunod-sunuran, at ang pagsasakripisyo ay may hangganan kung ang kapalit nito ay ang iyong sariling kaligayahan. Minsan, ang pinakatapat na paraan ng pagmamahal ay ang pagbitaw sa mga taong hindi alam ang iyong halaga, upang bigyang daan ang pagdating ng mga taong ituturing kang isang biyaya at hindi isang kagamitan. Habang ang araw ay tuluyang sumisikat sa kalangitan ng Siargao, si Trinidad ay nakatayo sa pampang, nakangiti habang hinahayaan ng tubig dagat na humalik sa kanyang mga paa. Malaya na siya, at sa kanyang kalayaan, nahanap niya ang pinakamahalagang kayamanan sa mundong ito, ang kanyang sarili.